Mag-ina, nag-uusap. Big revelation. Simula pa ni Kiefer, uminom na din ng tubig si Gail. Ma, buntis po ko. Sabi ng anak. Sagot ng ina. Okay, sige matulog ka na. Nagalit yung anak. Nanumbat sa ina. Ma, ano ba naman kayo? Anak niyo po ba talaga ako? Hindi man lang ba kayo magagalit o sasampalin ako? Wala na talaga kayong pakaalam sa akin, ma. Nagalit yung nanay at namewang. Ani Kiefer na namewang din sabay turo sa kanya. Hoy ikaw, tumigil ka Arturo. Yang kabaklaan mo ipinayagan ko na pero yung kabaliwan mo ay sumusobra na. Hindi na napigilan ni Gail ang matawa. Ang ganda mo. Usal ni Kiefer. Tumigil naman bigla si Gail sa pagtawa. Joke lang din yun syempre. Asyumera ka din naman ng taon eh. Ani Kiefer na sabay pa silang natawa. Abnoy din talaga ang nilalang na ito. Halos hindi na sila nakakain sa mga joke ni Kiefer na puro kawalang hiyaan na lang. Hanggang sa nakauwi na sila sa kanya-kanyang bahay, may pagtatext pa ito at himala na hindi ito nangungulit na makitulog sa kondo niya. Nakakapanibago. Nasa banyo siya. Dinig niyang tunog ng tunog ang phone niya. Napangiti na lang siyang umiling. Kung makakapagsalita lang ang phone niya, kanina pa iyon nagrereklamo. Pinaulan na siya ng text ni Kiefer na mawalang kakwenta-kwentang joke. Mukha talagang affected talaga ito sa Fiona na iyon. Inabot niya ang phone nang makalabas na siya ng banyo, saka naupo sa gilid ng kama para basahin ang mga text ni Kiefer. Psst! Ano ginagawa mo? Gail! Babe! Mahal! Love! Baby! Asawa ko! Nakadroga ka ba? Lakas ng tama mo today. Reply niya rito. At last, nag-reply ka din. Nakatulog ka na ba? Sorry if I disturb you. Dabayan mo muna ako. Ayaw sagutin ni Marco ang phone calls ko eh. Naligo ako kanina. Can I come? Nakikitulog ako dyan. Natawa si Gail. Ayun, sa text pala siya nito dadaanin sa pangungulit. Tigilan mo. Malinaw pa sa alaala ko na tinawag mo ako matanda at makunat na. Di bale, masarap ka naman. Reply pa nito. Natawa naman si Gail sa reply ni Kiefer. Alam na alam talaga nito kung paano makipaglaro sa babae. Si Fiona, saan category siya kasama? Text niya pero hindi ito nag-reply at ewan ba niya pero nakaramdam siya ng disappointment. Mukha talagang malaking space sa puso ni Kiefer ang pag-aari ng Fiona na iyon at hindi niya maiwasang mainis. Nag-intay pa siya ng 5 minutes pero hindi siya mapakali. Gusto niyang marinig ang sagot nito dahil sabi nito sa kanya noon, kaya wala ang pangalan niya sa files kasi pang wife category siya. Si Fiona, sang category? Inis na denial niya ang number ni Kiefer at hindi niya ito tinigilan sa pagtawag pero ayaw nitong sagutin. Imposibleng tulog na ito. Marahil umiiwas lang ito sa tanong. Naka 15 call na siya sa phone at 7 sa video call. Nang sa wakas ay sagutin ito ang call. Hey, ano ba? Tawag ka ng tawag. May ginagawa ko. Reklamo pa ni Kiefer. Mabilis namang pinatay ni Gail ang phone nang makita ang itsura ni Kiefer sa video call nila. Nasa loob ito ng banyo at basang-basa pa ang buong katawan at buhok. Ang siraulong si Kiefer sinadya pa talagang kunan ang buong anggulo nito na hubot-hubad bago sinagot ang video call niya. Nakita tuloy niya ang hindi dapat makita. Napakawalang hiya talaga. Nagmamadaling nahiga siya sa kama at pilit na ipinikit ang mga mata pero bumabalik sa isipan niya ang itsura ng katawan ni Kiefer. Dapat pala tinitigan pa niya ng konti. Medyo blurred ang alaala niya. Ay, ang landi mo rin talaga, Gail. Saway niya sa sarili niya. Narinig niya na nag-ring ang phone niya pero hindi niya pinapansin. Alam niyang si Kiefer iyon. Inabot lang niya nang marinig na may nag-text. Hoy, asan ka na? Kanina tawag ka ng tawag, ngayon ayaw mo sagutin ang tawag ko. Huwag kang pa-virgin, Gail. Makapuntaan kita dyan. Napangibid si Gail sa text ni Kiefer. Napakabastos talaga kahit kailan. Sinadya mo ano? Reply niya. Tumawa lang ito. Bastos mo talaga. Baril ka ba? Hindi ako baril pero may baril ako, gago. You're supposed to answer me, bakit? Bakit? Sakay na lang niya sa joke nito. Patesting naman, kahit isang putok lang. Abnoy ka. Natatawang reply niya. Kala ko, sagutin mo. Anito, napaisip pa siya na mag-ring ang phone niya pero video call iyon, hindi call. Pinatay na lang muna ni Gail lahat ng ilaw niya at iniwan na lang
ang lampshade na bukas bago sinagot ang tawag ng muling nahiga. Oh, marunong ka makipag-phone sex? Bungad agad ni Kiefer na abot ay nga ang ngiti. Huwag ka nang tatawag sa akin kung puro kakawa. Ito naman, joke lang. Masyado kong serious. Habol ni Kiefer nang tangkain niyang patayin ang call nito. Wala sa ngiti mo na nagjo-joke ka. Nagtry lang ako kung lulusot. Ngisipan nito. Maliwanag pa ang buong kwarto nito nang maupo ito sa kama at sumandal sa headboard. Matutulog ka na ba? Bakit patay na mga ilaw mo? Hello, past 12 na kaya? Buksan mo munang ilaw. Hindi pa naman tayo matutulog. Gusto ko makita ang maganda mong mukha. Kapag kasi madilim, parang senior citizen ang kausap ko. Tsaka ulo ka talaga. Ni Gil na ewan ba niya kung bakit sumunod siya at bumangon na binuhay na lang ulit ang ilaw, saka naupo na lang din sa kama at sumandal sa headboard nito. Baba mo pa ng konti ang camera, hindi ko makita. Utos dito na ipinagtakan niya. Alin ang hindi nito makita? Kita naman ang mukha niya sa screen. Saka lang niya napansin sa screen niya na makitang medyo labas ang cleavage niya at bakat din ang nipple niya sa suot na sandong puti. Manyak mo talaga. Kinuha ni Gail ang unan sa kaniyakap. Tumawa naman si Kiefer. Regarding to your question kanina, hindi ko alam kung saan ba category si Fiona. Hindi ko siya naging girlfriend at hindi rin fling. Bed partner. Hindi ako sure dahil isang beses pa lang naman may nangyari sa amin noon. She's my first, and I'm her first too. Masyado ka namang honest. Hindi ka makinikilabutan. Gusto ko alam mo lahat ng tungkol sa akin. I want to be open with you. Bakit? As I've said, ikaw ang future ko. Dahil sa gusto ng lolo mo? Try me, Gil. 3 months lang. Kung hindi mo talaga ako magugustuhan sa loob ng 3 months. Sige, fine. Hindi na kita kukulitin. Ako na ang bahala sa lolo ko. Hindi ba ako ang lugi dyan sa inaalok mo? Bakit ka naman malulugi? Natatawang tanong ni Kiefer. Matatanda na tayo, Gil. Ano pang malulugi sa atin? All we have to do is try. Wala na mawawala kung susubukan natin. Paano si past na nagbabalik? Ikaw ang dahilan kung bakit kaibigan na lang ang tingin ko kay April ngayon. Kaya gusto ko din, ikaw ang maging dahilan kung bakit ayoko nang lungunin pa ang past ko. Napakagatlabi si Gail. Kinikilig siya. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Kunti na lang bibigay na talaga siya dito. Gail, ano? Be my girlfriend. Kahit 3 months lang. Ayoko nga. Bakit? Basta, babayaran kita. I will hold you as my girlfriend. Natawa naman si Gail. Ayoko nga. Bakit nga kasi? Baka ma-inlove ako sa'yo. Biro niya pero deep inside totoo iyon. Anong problema dun? Silosa ako. Sasakit lang ang ulo mo sa akin. Mas gusto ko yun. Siloso din naman ako. Mag-aaway lang tayo. Proof yun na violent ako kapag galit ako. I know. Kapag naging tayo, babaguhin kita. Kung for the better naman, walang problema. Hindi nakaimik si Gail. Nakatitig lang siya sa gwapong mukha ni Kiefer. Let's talk tomorrow ng personal. Pag-isipan mo ngayon. Huwag kang matutulog hanggat hindi ka nakakapag-decide. But I hope maganda ang sagot mo sa akin bukas. Huminga ng malalim si Gail. Isama mo yung attorney na kasama mo noon. Gusto kong marinig lahat ng sasabihin niya regarding sa matters na gusto mangyari na lolo mo. Ha? Bakit kailangan pa ni attorney? Magda-date tayo dahil choice natin yun, hindi dahil utos ni lolo. Reklamo ni Kiefer. Sayang din yun. Mukhang malaki ang makukuha ko. Ngisi ni Gail at napailing naman si Kiefer. Why do I have this feeling na miyembro kayo ng sindikato ni April? Natawa naman si Gail sa sinabi ni Kiefer. Parang gusto ko talagang pumunta dyan. Matulog ka na. Bye-bye. Di pa ako inaantok. Damayan mo muna ako. Hoy, kailangan ko mag-beauty rest. May date ako bukas. Kumunot ang noo ni Kiefer. Kanino naman? Inis na tanong nito. Natawa naman si Gail. Oh, di ba magkikita tayo bukas? Mali ba ako naintindi? Lumawak bigla ang ngiti ni Kiefer. Sige na, matulog ka na nga. Baka madagdagan pa ang edad mo kapag napuyat ka. Kago mo talaga. Gail. Baba mo na. Ikaw na muna mag-out. Ikaw na. Ikaw na nga sabi eh. Sus, kunwari ka pa. Ayaw mo lang na... Gail! Hoy! Natawa na lang si Kiefer nang mawala na sa screen si Gail.
Hindi na niya tuloy natapos ang sasabihin niya. Wala talagang ka-sweet-sweet sa katawan ng babaeng iyon. Patango-tango lang si Gail habang seryosong ipinapaliwanag ni Attorney Santos ang tungkol sa gusto mangyari ng lolo ni Kiefer habang si Kiefer naman ay tahimik lang din sa tabi niya. After ng question and answer portion ay naliwanagan ng maayos si Gail. Nagpaalam ng matandang abogado dahil meron pa daw kasi itong appointment kaya sila na lang ni Kiefer ang naiwan sa restaurant. Meron ka bang objection? Di ba sabi mo, ang grandparents nyo ang nag-arrange dito na marriage nyo noon ni Fiona? Hindi na ba valid iyon ngayon? Curious na tanong ni Gayla. Hindi naman kami ang sumira sa usapan. Sila. Nakasal na pala si Fiona 5 years ago pero hindi yata nag-work yung marriage. I don't know the details at wala na din akong balak na alamin pa. So ano, tayo na ba? Ngisi ni Kiefer na nangalumbaba pa sabay papungay ng mata. Napangiti naman si Gail sa inasta ni Kiefer. Akala ko ba matanda't makunat na ako? Ano yung ginagawa mong pagpapakyut? Bakit? Porket matanda't makunat na ba? Hindi na pwedeng magpakyut ang isang gwapong tulad ko? Ikaw, cute? Pwede ba, Kiefer? Sir, the meeting is about to start. Wika na isang babae maganda at napakaiksi ng suot na skirt. Hindi tuloy maiwasan ni Gail na titigan ito mula paa hanggang ulo. Pagtingin niya kay Kiefer, nakangisi ito sabay bulong sa kanya. Hindi ko pa yan natitikman. Pero kapag nireject mo na naman ako, itatry ko ang bago kong Aray! Napaubo bigla si Kiefer ng masama ang tingin na sinukmuraan niya ito kaya sapo-sapo nito ang tiyan. Joke lang naman yun, ano ka ba? Umayos ka. Bilisan mo. Mag-start na daw meeting mo. Irap niya dito. Bago sila nito nagkita, sinabi nito na meron itong meeting ng 4 p.m. sa isang Chinese restaurant kaya doon na ito nagyaya na kumain ng merienda daw. Well, nasa meeting ito na possible 30 minutes lang daw naman ang itatagal. Kaya pumayag siya. Pag-out niya kanina, 3 p.m. doon na siya dumiretso. Kapag may pasok siya, kotse ang dala niya pero kapag mga personal na lakad, nakamotor lang siya. Mas madali kasi ang biyahe kapag motor. Hintayin mo ko dito. Papaserve ko na ang food natin. Saglit lang ako. Nito na inayos pang necktie. Hahalik pa sana ito pero mabilis siyang umiwas. Damot. Huwag ka rin hahalik sa akin ha. Baktol pa ni Kiefer nang tumalikod kasama ang secretary nito na pasimple pa siyang inirapan na pagak naman niyang tinawanan dahil ibang klase din talaga ang mga babae ngayon. Inihatid pa niya ng tanaw ang dalawa na pumasok sa isang VIP room. Naubos na niya isang siopaw na in-order niya kanina nang bigla isang babae ang humila ng upuan sa harapan niya at walang paalam na naupo. Tumaas ang kilay niya nang makilala na ito yung babaeng past na nagbabalik. The woman named Fiona. Hi. Late pang bati nito. Mukha lang pala itong mabait dahil sa amo na mukha nito pero bastos ang pag-uugali. Walang manners. Who you? Patay mali siya pang tanong niya pero imbis na sumagot, wala sa paper bag na bitbit nito kanina ay may inilabas itong 8R na size na photo album. Parang alam na niya kung ano makikita roon pero kinuha pa rin niya sabay ngiti. Tama ang hinala niya. Mga picture ni Kiefer at ng babaeng kaharap ang nandoon. Mula pagkabata hanggang sa nagdalaga at binata si Kiefer. Totoy na totoy pa si Kiefer. Payatot at may suot na brace hanggang noong high school. Ang sweet na mga ito sa picture. Yung tipong couple na parang hindi mapapaghiwalay ng kahit na sino. I'm Fiona, Kiefer's fiancé. Tumango naman si Gail sabay balik dito ng album after niya makita lahat ng laman. Ex-fiancé. Pagtatama niya. Antipatika din naman kasi. Akala ata nito'y mabait siya. Mukha lang din siyang mabait pero wag siya nitong subukan baka umuwi itong umiiyak. You're wrong. I'll never be an ex. Kung hindi kanya ex, anong tawag sa akin? Kabit? Biro na lang ni Gail. Oo, kung hindi mo pa siya iiwan. Kapag ikinasal na kami. And who makes you think na pakakasalan ka niya? Dahil we promised to get married once I came back. Kaya pala nagpakasal ka na sa iba bago maisipang bumalik. Halatang napahiya ito sa sinabi niya. Hindi nito inaasahan na alam niya marahil ang tungkol doon. Napilitan lang ako magpakasal sa kanya dahil napilitan? Tubagal ng 5 years? Sarcastic na usal ni Gail sabay tawa ng pagak. Kung napilitan ka lang, hindi yung tatagal ng 5 years. Porkat hindi nag-work ang marriage mo, babalik ka dito for what reason?
para i-claim ang pagiging fiancé mo sa lalaking ikaw naman ang unang naiwan? Teka nga, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Wala kang alam. Ngumisi si Gail na baliwalang sumubo na isang dumpling. Sino nga ba ako? Bakit nalapitan mo ako at pinakitaan ng mga picture memories niyo ni Kiefer? Fiona. Sabay pa silang napalingon ng babae sa paglapit ni Kiefer. Sugar. Malambing pambati ng babae na tumayo at mabilis na yumakap sa braso ng binata. Sugar. Usal ni Gail na hindi mapigilan na matawa. Naiinis siya pero hindi niya mapigilan na matawa sa endearment na sugar. Bagay sa'yo. Sa edad mo? Sugar talaga? Mukha ka na kasing sugar daddy. Biro pa ni Gail. Sumimangot naman si Kiefer na inaalis ang kamay ni Fiona na nakayakap sa braso niya. Anong ginagawa mo dito, Fiona? I told you, susunduin kita. Kahit saan, hanggang sa matanggap mo ulit ako. May girlfriend ako, Fiona. Ani Kiefer sabay kuha ng kamay niya. Yun pala yun. Kaya siya pilit itong makipag-date dito dahil sa babaeng ito. Dati, option siya kay April. Ngayon naman panakipbutas. Pinakilig-kilig pa siya nito pero ang ending basag trip. Excuse me, hindi mo ako girlfriend. Gail. Mariin na saway ni Kiefer. Come on, Kiefer. Hindi mo na kailangan gumamit na ibang babae para pagsalosan ako. Mahal pa rin Hindi niya ako girlfriend dahil fiancé niya ako. Kaya zipper mo yung bibig mo. Mabilis na mag-init ang ulo ko. Baka tahiin ko yan. Ani Gail na medyo mataas ang tono dahilan para mapatingin sa kanila ang ibang customer ng restaurant. May nakakatawa sa sinabi ko, asawa ko. Mataray na tanong ni Gail kay Kiefer na halatang pigil na mapangiti. Opo. Utos pa niya kay Kiefer na agad namang sumunod at naupo sa tabi niya. Ikaw, uupo ka rin ba? Baka gusto mo pa ipakita naman kay Sugar yung dalawang old photographs niyo together. Tanong pa ni Gail. Anong old photographs? Takang tanong ni Kiefer na kumunod pa ang noo. Pupunta na lang ako sa condo mo tonight, Kiefer. Ani Fiona na bumalik sa upo ang iniwanan nito kanina. Gusto mo bang sa condo ko matulog tonight, asawa ko? Tanong naman ni Gail habang nakikipagsukatan ng tingin kay Fiona habang si Kiefer abot tenga na ang ngiti. Kiefer, we really need to talk. Ani Fiona na humila ng upuan at naupo sa tabi ng binata. Wala na tayong dapat na pag-usapan, Fiona. What we have is ended the day you left me. Pero mga bata pa tayo ng mga panahong iyon, Kiefer. I thought you understand. Giit ni Fiona. I do understand. Kaya nga I already forgotten you easily. Hindi ko naniniwala na malilimutan mo ako ng ganun-ganun na lang. Patutunayan ko yun sa'yo. Akmang hihilahin ni Fiona si Kiefer para halikan pero mas mabilis si Gail na nahawakan ito sa buhok sabay hila at sinubuan ito ng dumpling. Napangibit naman si Kiefer na napahawak pa sa ulo hanggang sa nginunguya-nguya ang sinubo niyang dumplings dito. My God, why are you treating him that way? Wala ka bang breeding? Inis na wika ni Fiona na tinabig ang kamay niyang nakahawak sa buhok ni Kiefer. Nakaramdam naman ng pagkapahiya si Gail. Nabigla lang din naman siya. Napatingin siya kay Kiefer na parang baliwala lang ang ginawa niya kahit alam niyang nasaktan niya ito sa ginawa niyang paghigit sa buhok nito. Napabuga ng hangin si Gail. Nakatingin sa kanilang ibang customer kaya mas lalo lang siyang napahiya sa inasal niya. Gail, usal bigla ni Kiefer na napatayo nang tumayo siya. Sorry, nabigla lang ako. Nagyuko pa siya ng ulo pero nakanguso siya. Hindi niya ugaling mag-sorry sa kahit na sinong Poncio Pilato pero heto siya ngayon, nagyuyuko ng ulo. Ay, ano ka ba? Hindi naman masakit. It's okay. Sanay naman ako sa mga karinyo brutal mo, asawa ko. No harm done. Nakangiti pang wika ni Kiefer habang hawak-hawak ang braso niya. Kiefer, please Fiona. May date kami, huwag ka nang manggulo pa. Wala na tayo, simula nung umalis ka. Kaya sana huwag mo nang guguluhin ulit ang asawa ko. Ani Kiefer. Habang sinasabi iyon ni Kiefer, hindi kumukurap si Gail. Para kasi totoong-totoo lahat ng sinasabi nito kay Fiona. Nakakakilig at hindi niya mapigilan. No wonder kaya ang daming babaeng gustong makarelasyon ito kahit saglit lang. Kakausapin ko sila mommy tita at daddy tito. Ani Fiona sa kawalang lingon likod na umalis. Ursula, mauna ka na din umuwi. Baling naman ni Kiefer sa babaeng nasa likuran pala niya na hindi niya namalayan. Yes sir. Tango pa dito sa kaumalis.
Muntik mo nang maubos itong in-order ko ah. Puna ni Kiefer sa mga pagkain na nakahain sa mesa. Napabuga ng hangin si Gail. Saka nakasimangot na sumubo ng dumplings. Kunti na lang, iisipin ko na nagsiselos ka talaga kay Fiona. Hindi ako nagsiselos, no? Naiinis lang kasi ako sa asal niya. Bakit ganun? Ang amo-amo na mukha niya, tas yung ugali niya, parang kamag-anak siya ni Lucifer. Natawa naman si Kiefer na kumain na din. Tingin ko, tataba tayong dalawa pagdating ng panahon. Parang si Ruby at si Enrico. Ani Kiefer. Pansin kasi niyang mahilig sa pagkain si Gil. Pati tuloy siya ay naiengganyong kumain. Hindi ako tataba, no? Mabilis ang metabolism ko. Ani Gil na tuloy sa pagkain. Bubuntisin na lang kita para tumaba ka. Pabulong na usal ni Kiefer. Kayo talaga mga lalaki? Laman lang siguro ng utak niyo sex kapag nakakakita kayo ng babae. Kulang na lang itusok na ni Gil ang chopstick sa mukha ni Kiefer na tumatawa. Iyaya mo ko matulog sa Ano naman akala mo? Totoo yun? Siyempre hindi. Di pa ako hibang, no? Pero tayo na, di ba? O ano ngayon kung tayo na? Ano akala mo? Lisensya iyon para makitulog ka sa kondo ko? Ani Gil. Papaalala ko lang sa'yo may relasyon tayo sa loob ng 3 months. Di tayo nagpapanggap lang. So? Puzzle na tanong ni Gil. Tingin mo, kiss and hug lang? Natural kasama na doon ng... Pwes, break na tayo kung yun lang palang habol mo sa'kin. Ani Gil na akmang tatayo na ulit pero pinigilan ni Kiefer na tatawa-tawa. Ikaw? Kung baka pagsalita ka parang wala pa nangyayari sa ato noon. Reklamo ni Kiefer na hinila siyang pabalik ng upuan. Kung di mo ko tinakasan, I'm sure may anak na tayo ngayon. You're right. Baka totoong matanda na ako ngayon sa dami ng stress na possible na ibinigay mo sa akin noong mga panahong iyon. Let's start all over again, Gail. And this time, I'll be sweeter. Napalunok si Gail na napatingin kay Kiefer. Kung ayaw mo ng sex, it's fine with me. Magda-date tayo, magkikiss at mag-hug dahil normal lang siguro yun sa mga mag-boyfriend. Magiging normal lang tayo mag-boyfriend-girlfriend sa loob ng 3 months. Hindi kita gagapangin. I promise you. Pero kung ikaw ang gagapang sa akin, hindi kita pipigilan. Ngisi ni Kiefer. Sasagot na sana si Gail nang mag-ring ang phone niya. Nakita niyang mama niya ang tinatawag kaya sinagot na muna niya. Ma. Anak, pwede ka bang umuwi muna saglit dito sa bahay? May kailangan lang kami sabihin sa'yo ng daddy mo. Importante ba, ma? Yes, iha. Please? Tumango naman si Gail. Tiyak nga siyang importante iyon dahil hindi naman siya pauuwiin ng parents niya kung hindi. Sige po, ma. May meeting lang po ako then diretso na po ako. Anya saka nagpaalam. May problema ba sa inyo? Umiling naman si Gail. Baka namimiss lang ako nila mama. Ihatid kita. Gusto kong magpakilala sa... Sara ka ba? 3 months lang ang relasyon natin at hindi naman tayo araw-araw magkikita. Busy ka sa work mo? I'm sure at busy din ako sa trabaho ko. Sabado at linggo lang tayo pwede magkita. Ano? May relasyon tayo tas meron schedule kung kailan lang tayo pwede magkita? Hindi pwedeng gumawa ka ng time para sa akin at gagawa ko ng time para sa'yo. Ganun ang totoong relationship. Anong totoong relationship? Liligawan mo ako, tas iintayin mong sagutin kita. Ganun ang totoong relasyon. Kaya huwag kang demanding. Umayag na nga ako ng instant relationship tas magdademand ka pa ng time-time. Ganting sagot niya. Halatang nagtitimpi naman si Kiefer na sumagot. Fine, let's have it your way. Para wala nang away. Napangiti si Gail. Ano namang iningiti-ngiti mo dyan? Inis na tanong ni Kiefer. You're acting like a real boyfriend. I am your real boyfriend. Bear that in your mind. Sige, mag-test tayo. You ask me and I ask you. Paramihan tayo ng alam sa isa't isa. Napatuwid naman ang upo si Kiefer. See? Itsura mo palang halatang wala ka ng alam sa akin. Pero ako, alam ko lahat-lahat sa'yo. Nagsimulang i-recite ni Gail lahat ng alam niya tungkol dito na talaga namang nagpaawang sa bibig nito at hindi makapaniwala. I told you, I'm a heart killer before at bago ako trumabaho inaalam ko muna kung sino ang dapat na patayin at kung sino ang dapat na buhayin. Ngisi ni Gail. Ano, gusto mo na bang makapag-break sa akin? I'm a killer. Hamon pa ni Gail. Ang sabi mo naman diba pumapatay ka lang ng tao na dapat patayin. Ibig sabihin hindi ka pumapatay ng mga inosenteng tao na tulad ko. Napangiti pang tura ni Kiefer. Natawa naman si Gail. Ikaw inosente? Saan parte? Kapag merong kumuha ulit na serbisyo mo, pwede ba sabihin mo sa akin?
Consideration ba? Mas close naman siguro tayo kasi sa mga client mo, di ba? Natawa si Gail. Rest assured, hindi na ako natanggap ng mga ganun trabaho ngayon. Save ka na sa akin. Ngumisi naman si Kiefer. Oo, saka magbagong buhay ka na. Break na tayo, gusto mo? Ikaw ang pinakamaganda at pinakasexy na babae na nakilala ko sa buong buhay ko. Ngisi ni Kiefer. Natawa na lang ulit si Gail sabay iling. Sino po ma? Parang shock pa si Gail sa pangalan na narinig mula sa ina. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa parents niya ngayon ay kaharap niya sa loob ng study room ng papa niya. Kiefer Guevara. Speechless siyang nakatingin sa mga magulang. Gusto ng mga ito na iwasan niya hanggat maaari si Kiefer. Ayon sa mga ito, si Kiefer dapat ang gusto ng mga itong mapangasawa niya dahil anak ito ng kaibigan ng papa niya. Pero dahil sa sunod-sunod na skandalo nito noon, parang tinabangan ang ama niya at pinaka-cancel nito ang pamamanhikan na sana ng parents noon ni Kiefer sa kanila. All along, si Kiefer pala ang lalaking gusto ipakilala ng parents niya sa kanya at sa iisang subdivision lang sila nakatira. Kaya pala parang nagtaka pa si Kiefer nung unang beses nang ihatid siya nito pero wala itong sinabi. At noong araw na nagkita sila sa bahay ng pinsan nitong si Ruby, ang unang araw sana ng pagtatagpo nila para sa arranged marriage nilang dalawa pero parehas silang tumakas. Pagkakataon nga talaga, muntik pa niyang patayin ang mapapangasawa niya noon. Buti na lang nagbago ang isip niya at siya ang lumayo pero heto, kung kailan pumayag na siya sa instant relationship nila ni Kiefer, saka naman niya malalaman ang lahat sa magulang niya. Alam na mga ito ang gusto mangyari ng lolo ni Kiefer. Kaya nakikiusap ang magulang ni Kiefer na ituloy ang orihinal na plano noon pa man ngunit tumanggi ang mga magulang niya dahil sa nangyaring scandals ni Kiefer noon. Kumbaga, na-turn off ang parents niya sa binata. Para sa mga ito hindi gawain ng matinong tao ang mag-video ng sarili habang may ginagawang kahalayan. Gusto ng mga ito iwasan daw niya si Kiefer kung lalapit ito para i-approach siya dahil sa manang posibleng mawala sa mga ito. Ang lalaking tulad daw ni Kiefer ay mga tipo na lalaking hindi mabuting haligi ng tahanan. Gusto sana niyang tumutol sa bagay na iyon at sabihin na hindi masamang tao si Kiefer. Ginawa lang nito ang skandal para iligtas ang babaeng minamahal nito noon. Inilagay nito sa alanganin ang reputasyon nito alang-alang sa ibang tao. Kung tutuusin, pwede pa nga itong bigyan ng award para sa katangahan sa paningin ng iba pero para sa kanya, humanga siya sa ginawa nito. Sa totoo lang. Pero syempre, na-disappoint din naman siya kahit papaano. Tiyak, nalalapitan ka niya para hindi mawala sa kanila ang mana nila. I'm sure he will do everything para mapapayag ka pero tiwala naman ako sa iyo anak na hindi ka ang tipo ng babaeng madaling mauto, hindi ba? Alanganing napatango si Gail. Paano na kapag nalaman ng mga ito na matagal na silang magkakilala ni Kiefer? And she even gave her virginity to him. And worst, Kiefer already have a space in her heart. Hindi pa lang niya ito tinatanggap ng buong buo dahil may takot pa rin siyang mahalin ito ng tuluyan. Makinig ka sana sa amin ng papa mo. Gusto ka namin na makapag-asawa na at magkaroon ng apo sa iyo anak pero hindi na si Kiefer ang gusto namin para sa iyo anak. Di bali nang hindi mayaman dahil mayaman naman na tayo. Ang importante, yung mamahalin ka ng walang ibang dahilan. Minahal ka dahil ikaw si Gail. Isang babaeng kaibig-ibig anak. Wika ng ina na hinaplos pa ang pisngi niya. Gets naman niya ibig sabihin ng ina. Nakausap na namin ang parents ni Kiefer at nilinaw namin na walang kasalang magaganap sa pagitan niyo ni Kiefer. Hindi rin natin hahabulin ang mana na maaaring mapunta sa pangalan mo gaya ng nasa testamento. Isa sa uli natin hanggang sa huling sentimo kung sakaling dumating ang pagkakataon na mapunta nga sa iyong mana. Mahabang litanya ng ama niya. Napalunok na lang siyang tumango. Tandaan mo, Gail. Wika ng ama na may inilabas pa litrato ni Kiefer at inabot sa kanya. Oras na lumapit ang lalaki iyan sa iyo, I'm sure. Kilala mo siya. Dahil hindi ba't kinuha kang muse ng team nila noon at ikaw ang endorser nila noon noong nagbomodelo ka pa? Oras na lumapit siya sa iyo. Tiyak na meron siyang motibo. Kaya gusto ko, iwasan mo siya at huwag ka magpapaloko sa gwapo niyang pagmumuka. Maniwala ka sa akin anak. Lalaki din ako. Masasaktan ka lang. Pinalawi ka ng ama. Napatango na lang naman si Gail habang nakatingin sa picture ni Kiefer. Nakahiga na siya sa kama niya pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Mula pa noon, never siyang sumuway sa lahat ng utos ng parents niya.
Oo, meron siya mga ginawang pagkakamali na walang alam ang parents niya pero never naman siyang sumuway kapag iniutos na ng mga ito. Ngayon ang utos ng magulang niya, iwasan niya si Kiefer pero paano niya gagawin iyon? At parang ayaw niyang sumunod this time. At kung sundin naman niya, anong idadahilan niya kay Kiefer? Lalayo na naman ba siya? Magtatago? Matanda na siya para gawin iyon. Masaya na siya sa tahimik na buhay na pinili niya. Ang magturo sa mga bata sa paaralan. Si Kiefer, handa na siyang tanggapin ito pero bakit kung kailan handa na siya, saka naman nangyari ito? Napalingon siya nang marinig na mag-ring ang phone niya sa tabi niya sa kama. 11 p.m. na ng gabi. Si Kiefer ang caller at napangiti siya nang daputin ang phone pero agad ding binitawan at napatingin sa kisame. Nagtatalo pa rin ang isip niya. Huminto ang ring at tumunog ang text message. Dinampot niya ang phone at binasa ang text ni Kiefer. Tulog ka na agad? Napangiti siya. Obviously hindi ito naniniwala na tulog na siya. Asawa ko. Kale. Napabuga ng hangin si Kale na nag-type ng reply dito. Tulog na ako. Bukas na lang ulit. Reply niya na agad naman itong nag-reply. Gumising ka muna. Natawa siya sa reply nito na meron pang emojis na smiley. Ano na naman ba? Call ako. Wag na. Hindi soundproof ang kwarto ko. Baka mapagalitan ako nila mama. Ano ka bata? Baby nila ako, excuse me. Igawa na lang natin sila ng bagong baby. Sira ulo mo. Natatawang reply niya. Miss na agad kita. Imbis na kiligin, parang nalungkot si Gil sa text na iyon ni Kiefer. Kiefer obviously knows how to please a girl. Ngayon pa lang parang nalulungkot na siya kapag nag-break na sila after 3 months. Wala pa mang 24 hours ang instant relationship nila. Pakiramdam niya kailangan na niyang lumayo dahil ayaw niyang suwayin ang parents niya. Pero ayaw din naman niyang sawayin ang puso niya na gustong subukang magmahal sa unang pagkakataon. Nagkanobyo naman na siya noon pero limitado ang inilalaan niyang pagmamahal dahil na rin sa klase ng trabaho niya noon.